Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite page. God is good all the time. 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 Amen. Praise God. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid sa ating gawain. No? Huwag tayo magsasawa. Sapagkat ang nagsasawa ay nagiging talunan. Amen. No, lagi lang tayong kumapit kay Kristo at ang ating kalakasan, mga kapatid, alam niyo, nagmumula lamang sa Kanya. Praise the Lord. Glory be to God. Salamat sa Panginoon. Ayan. Patuloy tayo. At gayon din, no? Katatapos lang din ang ating prayer and fasting. Praise the Lord. Sa victory, mga kapatid, no? Nakapag-pray and fasting ka ba? Naranasan mo ba yung kakaibang pagpapala or yung intimate relationship o dito nangusap sa yung Panginoon sa panaginip? You have seen vision, no, mga kapatid? At alam mo yun, marami pang iba. At dito ay walang imposible na nakikipag-usap talaga ang ating Diyos, no? At lalong-lalo na kapag ka nagbabasa ka ng salita niya, dito mangungusap talaga ang Panginoon. Amen. Yes. Glory be to God at salamat sa Panginoon. Patuloy tayong mag-tag. Patuloy lang tayo mag-share at mag-like, no? Kung hindi mo pa natatag o na-share yung gawain ito, mga kapatid, now is the right time, no? Para makilala na ikaw ay isang digital evangelist. Praise the Lord! Napakabuti ng Diyos at salamat sa Panginoon. Bago ang lahat, mga kapatid, tayo muna ay manalangin. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Glory be to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, Holy Spirit. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa gabing ito at panibagong araw at magtatapos na naman din, Panginoon, ang araw. Lord God, ngunit nandiyan ka palagi sa aming tabi upang kami ay gabayan, ingatan, saan man kami magpunta, Panginoon. Ang pagpapala ng iyong banal na Espiritu ay laging nandyan. Ang iyong pagpapala ng banal na dugo ay lumulukob sa amin, Panginoon, upang kami ay proteksyonan sa araw-araw. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagpapalang ito, maging sa mga blessings, materials, and mga pagkain na amin tinatanggap sa araw-araw. Maliit man o malaki, Panginoon, ito'y aming pinagpapasalamat. At salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Dalangin namin maintindihan at ipaalam mo sa amin, Panginoon, ang purpose ng aming buhay upang sa gayang, Panginoon, ay kami lalo na manampalataya, kami lalong umibig, at higit sa lahat, kami ay sumamba at hindi mawala ng oras sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ang mga kapatid namin, Panginoon, na nahuhumaling ang mga kapatid namin na nalilibang, Panginoon, sa mga gawain. Tulungan mo sila, Panginoon, na i-remind at may your Holy Spirit dictates to them, Lord God, that there is a wonderful activity, a wonderful ministry dito sa aming OPM, Panginoon. Help us, O Lord Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon. Help us, Lord, Holy Spirit, so that the Holy Spirit may intervene, Lord Jesus. And please, may the divine intervention, Lord God, guide us and teach us throughout the year, Lord. Salamat po, Panginoon, and bless these people, Lord, na patuloy na sumusubaybay. Tulungan mo sila, Panginoon, ma-encourage, Lord God, mag-tag, mag-share, mag-like,
maging ang mga tinatag nila, Panginoon. By the power of your Holy Spirit, Lord, ikaw ang gagawa ng paraan. Salamat po, Panginoon, at lahat ng ito'y aming tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen! Glory be to God! Hallelujah! Thank you, Jesus. Ayan, katatapos lang po natin mag-pray and mamaya tayo naman ay aawit, no? Napakagandang experience, no? Na maranasan natin araw-araw ang pagpapala ng banal na spirito sa ating buhay. Praise the Lord! At huwag tayong mag-aalala, huwag tayong laging mangangamba kapag dumarating yung mga pagsubok, sapagkat ang pagsubok ay nagbibigay sa atin ng katatagan, no? Lalong-lalo na ang salita ng Panginoon na kapag ikaw ay dumaan dun sa pagsubok na yon, dinadalisay ka, kapatid, nandun ang Diyos na laging handang tumulong. Amen! At kakantay natin mamaya, mga kapatid, Bangon! Ayan. This is a wonderful song na kapag ka ikaw ay nalulugmok, kapag ka ikaw ay natatakot, kapag ka ikaw ay nahihirapan, no, sa araw-araw na buhay, sabi ng Panginoon, bangon ka lang, sapagkat ang banal na spirito, ang salita ng ating Panginoon ay mag-aangat sa atin upang tayo ay makabangon sa araw-araw. Lagi lang din tayong huwag makalimot sa panalangin, ha? Amen! Glory be to God. Thank you, Jesus. Awitin natin, Bangon! Hindi mabibigo, di matitinag, dumating may bagyo, nakatayo siya sa bato. Itaas ang kamay, iyong wagayway, ang bandila ng ating tagumpay. Huwag kang malumbay, sa Diyos maghintay. Hindi magagapi anuman ang hamon. Bangon, buong tapang harapin, tumayo ka't magningning, kamay ng Diyos ay abutin. Bangon! Sa bawat hakbang, kaligtas ay tiyak, si Jesus ang kalasag. Sa laban ng buhay, hindi aatras, Panginoon ko ang lakas. Itaas ang kamay, iyong wagayway, ang bandila ng ating tagumpay. Huwag kang malumbay, sa Diyos maghintay. Sigaw ng pusong hindi pag-agapi anuman ang hamon. Bangon, buong tapang harapin, tumayo ka't magningning, kamay ng Diyos ay abutin. Bangon, ang sigaw ng pusong hindi pag-agapi anuman ang hamon. Bangon, tumayo ka't magdingning, kamay ng Diyos ay abutin.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory be to God. Yes, bangon. Bangon lang tayo mga kapatid, no? Magtiwala lang tayo sa Panginoon sapagkat sa laban, no, ng ating buhay, marami mang pagsubok, mga suliranin, andyan yung mga bagyo, unos, no? Andyan yung mga bills, andyan yung mga tuition fee, mga kapatid. Bangon. Ang Diyos ang mag-aangat sa atin. Praise the Lord. Glory be to God. And salamat din sa ating mga team replays. Good afternoon, good morning, and good evening. Ayan, ganun din sa ating mga online viewers. Ayan, comment lang dyan mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Huwag kang mananawa, huwag kang mapapagod. Bangon! Hallelujah! Glory be to God! Thank you, Jesus. Ayan, don't forget to follow us sa ating Facebook page. Meron din tayo sa YouTube, ha. Huwag natin kakalimutan na ibahagi rin ang mga salita ng ating Panginoon, yung mga composition natin sa YouTube. Naku, ang gaganda mga kapatid. Dalangin ko na mapakinggan mo lahat ng mga album, no, na ginawa ng ating Panginoon upang tayo ay ma-inspired. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Salamat sa Panginoon. Good afternoon, good evening, and good morning din sa ating mga international churches, sa ating local churches. Suportahan natin sila mga kapatid, no? Kapag ka meron silang gawain, ganun din, itag and share mo rin. So, tulong-tulong tayo dito mga kapatid, at malay mo din sa lugar na yun, may nakakapakinig at doon, no? At dito, tatawagin siya ng Panginoon upang dun siya mapabilang kung saan man yung lugar. Amen. Sa Canada man yan, sa Greece, or sa Batangas man yan. At dalangin natin, no? Sa lahat ng area o sa ang sulok man ng daigdig, mapalaganap ang salita ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Glory be to God. At dako na tayo mga kapatid sa ating comfy break. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Amen. Praise the Lord. At sa ating comfy break, dito pa rin tayo sa mga awit, no? Napakagandang basahin ang awit ni David, awit ni Solomon. At dito mga kapatid, sama-sama natin tuklasin ano ba ang mga kahulugan ng awit na ito. At dito mga kapatid, bahagi ko sa inyo ang chapter 24 verse 7 to 8. Sabi rito, open up ancient gates, open up ancient door, and let the King of glory enter. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord invincible in battle. Salamat sa Panginoon. At alam mo yon, when you are in the battlefield, no mga kapatid, dito walang ibang tutulong sa iyo, no? Hindi yung mga kaaway mo nga ay tutulong pa sa iyo. Ikaw naman binibiro mo naman ako. Hindi, ganito 'yon mga kapatid, no? Once you are in a battle, dito yung mga experience mo, yung expertise mo sa pakikipaglaban, hanggang dun lang 'yon. Pero alam mo, may mas matindi at mas maganda pang strategy na pwede mong gawin kapag ka ikaw ay nasa battle, no? Yung battle na yun mga kapatid, mga problema sa buhay, mga unos, yun yung mga kalaban natin sa araw-araw. At dun sa battle na yun mga kapatid, ito ang sikreto.
kailangan mong magkaroon ng relationship sa Panginoon. At ang gagawin mo ay mananalangin ka, magpupuri ka sa Panginoon. At dito mga kapatid, sigurado yung battle na yon, sa lahat ng mga gera, ikaw ay magiging matagumpay. Praise the Lord yan. Gusto mo ba maging matagumpay sa buhay? And He will open up the gates. He will open up the ancient doors. Papapasukin niya lahat ng mga anghel para tulungan ka. Napakaganda at salamat sa Panginoon. The Lord is strong and mighty. No? Walang makakapigil, walang makakatalo sa ating Panginoon. At yun ang ating Panginoong Jesus. Praise the Lord! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Amen. Thank you, Lord. This year 2024 is the year of divine intervention, and let us always let God intervene. Let the Holy Spirit intervene in our life. No, dito once we say divine, this is holy, at dito mga kabanalan. Lalo na kung may ginagawa kang kamalian, papasok ang banal na spirito at i-remind ka mga kapatid na mali ang ginagawa mo. Tigilan mo na yan pagsusugal mo. Tigilan mo na yan pagyoyosi mo. At dito patuloy na magre-remind sa iyo ang Holy Spirit upang ikaw ay baguhin, upang ikaw ay pakabanalin. Mga kapatid, tulong-tulong tayo, no? Sa buhay na to, dati ganun din ako. Susugal, yoyosi, umiinom ng mga nakakalasing, saan ba ang ating buhay na patutungo? At dalangin natin, God will always intervene with us, no? Saan man tayo pumunta, kung ikaw man ay nakakalimot, kapatid, sa gawain, knock, kumakatok ang Panginoon upang ikaw ay paalalahanan, no? Malapit nang dumating ang Panginoon, mga kapatid, at dalangin natin na kapag dumating yung Panginoon, gumagawa tayo ng mga kabanalan at sumusunod tayo. Nandun ka sa gawain, napupuri, nagpapasalamat, or kahit na natutulog ka, no? Ang isip mo ay may kabanalan pa rin. Praise God! Hallelujah! Thank you, Jesus. At let us open our Bible in 1 Kings chapter 20 verse 28. At before that, mga kapatid, no? Thank you, Lord, sa ating mga kingdom partners, kingdom builders, tithe givers, sa ating mga nagpe-pledge. At gain din, pag-pray din natin, mga kapatid, yung ating sanctuary dito sa Andrea Village, malapit lang yan sa Bacoor, no? Pag-pray natin na matapos this year so that many souls, no, na mabago dun sa lugar na yun. Di lang sa lugar na yun, marami pang gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha. Kaya panalangin natin na matapos agad this year yung church dun sa Andrea Village. Praise God! Yes! And now we're going to read the Word of God in 1 Kings chapter 20 verse 28. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Praise you, Jesus. Praise you, Lord, Holy Spirit. Sabi rito, mga kapatid, and a man of God came near and said to the king of Israel, the Lord is a God of the hills, but He is not a God of the valleys. Therefore, I will give all this great multitude into your hand, and you shall know that I am the Lord. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you. We thank you for your words, O Lord Jesus. We thank you for your greatness. We thank you for your blessing and all the things, Lord, that we have. We thank you, Lord Jesus. And all the things that you have, you wanted to give it to us.
in holiness, Lord God. We thank you, Father God. Lord, bless us with wisdom, knowledge, and understanding to know your words, to know your voice, to hear your voice, and to obey your words. Salamat po, Panginoon, so that we could live a long life, so that we could live a happy life while we are in this world. Help us, Lord, to grow more and to be faithful in you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, and all these things we ask and pray in your mighty name, in Jesus' name. Amen! Praise the Lord! Glory be to God! Hallelujah! Ayan, good evening, good afternoon, and good morning sa ating mga team replays. At salamat sa Panginoon. This is our OPM, our online prayer meeting. At salamat sa Panginoon. Ayan, lagi ko sinasabi, let us always seek the truth, and the truth will set us free. At yung mga kapatid, have you ever been into a place without knowing, yung katulad ng mga city mayor, pupunta ka sa isang lugar at dito hindi mo na inaalam kung sino yung city mayor, or pupunta ka sa isang company na doon a-attend ka ng mga party kasi lang hindi mo alam kung sino may-ari ng company, At ganun din, pupunta ka na sa bahay ng GF mo or bahay ng boyfriend mo, kaso hindi mo alam tatay pala yun. Tatay niya pala yung, kala mo kapatid niya. Mukhang bata pala. Pero yung pala yun ang kanyang tatay or nanay. And mga kapatid, ito pa, pupunta ka sa isang lamay or yung mga katulad ng wake, At dito hindi mo alam kung sino pala yung namatay. Naimbitahan ka lang, nakikain ka lang. Hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo. At gayon din mga kapatid, kapag meron tayong cell group, naimbitahan ka sa church, nakita mo yung pastor. Wow, ang galing naman ng pastor na yun. Papalakpak ka pa. Ngunit pagkatapos ng service, uuwi ka na. O hindi ka na attend ng cell group. Hindi mo man lang na inalam kung sino yung pastor na yun o sino yung pogi na nasa harapan mo ngayon. Amen. Praise the Lord. Alam mo yun mga kapatid, it is important to know the person who is in charge, or yung person na tulad ng presidente, na kailangan aalamin mo bawat pupunta ka sa Singapore, pupunta ka sa Canada, aalamin mo kung sino yung mga city mayor or dun sa nasasakupan na yun. It is important mga kapatid because alam mo yun, kung pupunta ka ron, karagdagang kaalaman din, at higit sa lahat, it's very important that you will know ano ba yung strength or ano ba yung capabilities ng isang taong yun. At ito ba ay popular? Ito ba ay simple lang? Gayon kapatid, you need to have to know the strength of each and every one of us. At gayon din, lalong-lalo na kung merong katungkulan kapatid, yung tinatawag na mayor na yun or leader na yun na tinatawag. And know to recognize a person. Know to recognize a leader in that place, mga kapatid. Katulad, mga kapatid, netong dito sa ating nabasa sa 1 King, etong si Ben-Hadad, hari ng Syria to, mga kapatid. Kapag ka nagbabasa ka, alamin mo, baka isa lang tong small character sa Bible, yung pala, hari na pala siya, At itong si Ben-Hadad, mga kapatid, siya yung naghahari sa Syria. At yung Syria, mga kapatid, matatagpuan yan sa Mediterranean Sea, sa East, sa UAE. At dito, mga kapatid, alam niyo yun, natalo niya. Ang alin? Natalo niya yung 32 kings lang naman.
Wow! 32 kings! Grabe! No? At alam niyo yung ginawa ng 32 kings na yon? Nakipag-inuman kay Ben-Hadad. Nakipag-collab. Alam niyo mga kapatid, no? Kapag pupunta ka sa isang lugar, nasakop mo. Or ganito, nasa battle sila, nakapanood ka ng ganong klaseng palabas, at nasakop mo yung sakop niya, yung city na yun, o yung bansa na yun, mga kapatid, nangyayari ron, yung hari, nagiging ka-vibes mo na rin. Alam niyo kapag may battle, no, nagmamakaawa tong mga hari na to, nagmamakaawa, at dito ayaw nilang mapatay, kaya sila nagmamakaawa. And Ben-Hadad defeated these 32 kings, at yun nga, bago yun mga kapatid. At alam mo, itong si Ben-Hadad nagpadala ng messenger. Ayan, sabihin mo messenger, no? Alam mo yung before yung messenger, kapag ka nagpadala ka ng messenger sa kalaban mo, dito, kapag ka hindi nagustuhan yung message na pinadala mo, papatayin yung messenger na yun. At it's a good thing mga kapatid, no, to know na yung messenger ngayon, mga messenger ngayon, good news, no? Kapag ka good news ang pinapahayag, magla-like ka na lang. Kapag ka bad comments, no, and then yung angry, yun yung messenger na tinatawag ngayon. Ang papalo mo pa. Kaya, kidding aside, dito sa 1 King chapter 20 verse 2 to 3, let's read. Sabi rito, Ben-Hadad sent messengers into the city to relay this message to King Ahab of Israel. To may bago na namang character, si King Ahab. At kilala niyo naman siguro si King Ahab, asawa ni Jezebel. Ayan, si Jezebel yung nagtitinda ng aliw. Hindi, joke lang. Alam niyo, sabi pa rito, this is what Ben-Hadad says, no? Your silver and gold are mine. Wow. And so are your wives and the best of your children. Grabe, no? Si Ben-Hadad nagdemand ng mga ari-arian niya. Hindi lang ari-arian niya, pati na rin yung mga asawa niya, mga kapatid. At gayon na din yung mga anak niya. Nako, kapatid, pagka ganun yung demand, anong gagawin mo? At sabi rito sa verse 4, all right, sabi ni Ben Ahab, my Lord and King. Tinawag niya pang Lord and King. Grabe talaga. Israel King replied, all I have is yours. Kung ano raw yung meron si King Ahab, gayon na din kay Ben-Hadad, no? Grabe naman, napaka-generous ni King Ahab, mga kapatid, no? And it's true in Old Testament, mga kapatid. Sabi rito, when they conquer a nation, mga kapatid, they conquer everything. No? Lahat-lahat. Yung mga tupa, yung mga hayop, sa kanila lahat. Napupunta sa kanila. At nagiging property nila yon, sapagkat yun yung reward dun sa victory na natalo nila yung bansa na yun. And alam mo, kapatid, kapag ganito, may mga pagkakataon na dumarating na hindi ka pa kontento, no, sa nakuha mo. Binigay na nga sa'yo, gusto mo pa lahat-lahat kunin dun sa tao na yon. At sabi rito, Ben-Hadad is not contented. He's not happy. Why? Because meron na nga siyang kasama mga 32 kings, no, na collab niya. And then alam mo yung kung yung 32 kings na yun, meron pang tinatawag, sabihin na natin, 2 asawa, no? May 2 silang asawa, yung 32 kings. Then ilan na yun? Siguro mga 60 plus, no? At dito, hindi ka pa contented. Ang dami ng asawa nun, 60 plus ni Ben-Hadad. Grabe.
At alam mo yun, kapatid, people nowadays, parang hindi makontento na kung anong meron siya. Hindi makontento sa kanyang iPad. Gusto niya may iPad advance, no? May iPhone 13 ka na, o 14. Gusto mo pa iPhone 15. Grabe naman, no? And people nowadays are not contented because more and more technologies are coming, more and more innovation in this world are coming. And sabi rito, when entering the battle, if you are unaware, mga kapatid, with your opponent, at dito pwede kang talunin ng kalaban mo. And the pickpack, if you don't know your enemies, at gayon din, if you don't know yourself, mga kapatid, the battle will fail, no? You will be defeated on that battle. Kapagkat hindi mo na kinilala yung kalaban mo, hindi mo pa kinilala, no, yung sarili mo. May laban ka, nakikipag-inuman ka. May laban ka, nag-a-unwind ka, nagpupunta ka, nakikipag-chit-chat ka doon sa mga natalo mong hari. At alam mo yun, kapag may laban ka sa basketball at hindi mo inalam kung sino yung opponent mo, hindi mo inalam kung sino yung mga magagaling doon, MVP pala yung isa ron, no, maliit lang pero grabe tumalon, napakataas. At kapag ikaw ay nag-golf, no, hindi mo inaalam kung sino yung kalaban mo, yung pala si Tiger Woods, yari ka na. At yun nga maraming Kristiyano, mga kapatid, na nagpapatuloy sa laban ngunit hindi inaalam kung sino ang kanilang kalaban. Maraming Kristiyano na puro yung damdamin na lang ang pinapairal at hindi inaalam kung sino ang kaharap nila. Kung magpupunta ka sa groceries, no, doon papagalitan mo yung mga crew doon, kahit tatanong mo kung saan item na to at hindi masagot, papagalitan mo, or mag-iinit na lang ang ulo mo. Ano ba tong grocery na to? Yung mga crew rito, ang papangin, hindi marunong umintindi. No? Mga kapatid, hindi mo alam na makakatulong pala sa iyo yun. At dumating yung pagkakataon na nagkita kayo sa isang lugar, na-hold up ka, yung crew na yun ay tumulong sa'yo. Mga kapatid, anong gagawin mo? Magpapasalamat ka ba o hindi? Siguro mahihiya ka na lang din, no? Kapag ganito rin ang nangyari sa sitwasyon, no, na ikaw ay nag-a-apply, tapos nakita mo yung janitor naglilinis doon, at bigla ka na lang tinawag, in-interview ka, natanggap ka, sinabi mo doon sa janitor na yon, oy, bukas papasok na ako, pagtimpla mo ako ng kape. Alam mo yon, kapatid, na hindi natin alam, baka yung janitor na yon isa sa may may-ari at ini-evaluate lang niya yung mga empleyado niya, kaya siya nagpakababa. Alam mo yun, without knowing who are your enemies, and hindi mo inaalam kung ano yung mga nasa paligid mo, hindi ka nagpaplano, hindi ka nag-iisip kung ano yung mga dapat gawin, mga kapatid, ganito rin yung nangyari kay Ben-Hadad. At ganito rin yung nangyari kay King Ahab, no? At si Ben-Hadad hindi naging kontento, at sabi rito sa verse 9 ng 1 King chapter 20, so Ahab told the messengers from Ben-Hadad, say this to my lord the king, I will give you everything you ask for the first time, but I cannot accept this last demand of yours. Yeah. Nagalit na si King Ahab. So the messengers returned to Ben-Hadad with that response. Alam mo yun, kung isipin mo kung ano yung pwede mangyari, no, kapag may demand sa'yo, hindi mo sinunod, ano kaya mangyayari? Naku, kapatid, gera yun. Kung asawa mo, may sinabi sa'yo, ganito gawin mo, hindi mo sinunod,
Naku, kapatid, gera yun. No? At vice versa. And many Christians, no, are not contented and they experience conflict in their lives because most of them, they don't know how to fight their battle. No? Hindi na alam kung paano ba magiging victorious, no? Paano ba magiging successful sa lahat ng battle, sa trabaho mo, sa business mo, sa pag-aaral mo. And ito na nga, nagsimula na yung gera. The battle began, no? In other words, mga kapatid, this is the first battle na nangyari, no, between Ben-Hadad and King Ahab. Israel, sa madalit salita, Israel wants, no? Not because of their own capabilities. Israel won because not of their own strength. Israel won because of Yahweh. Yahweh, the Lord God Almighty. And how many Christians fight, mga kapatid, without the help of Yahweh? How many Christians fight their battle without the help of Jesus, without the help of the Holy Spirit? No? Parang isang boksingero na suntok-suntok sa hangin. Yung kalaban mo nasa likod mo na pala, bigla kang sinuntok, tulog ka na. No? Fighting without Yahweh, mga kapatid, or fighting without Jesus is considered already defeated. You are already defeated. Considered lost. No? Considered lost. And gayon din, mga kapatid, with your marriage, no? At dito hindi mo inaalagaan or hindi mo inaalam ano yung sekreto ng magandang relationship, mga kapatid. Dito, kung hindi mo alam at sugod ka na lang ng sugod, suntok ka na lang ng suntok, nakakailag na pala siya. Mga kapatid, matatalo ka lang. Hindi ka magiging successful sa buhay. Gayon din kung sa work, no? Trabaho ka lang ng trabaho, hindi mo alam kung paano maging successful, no? Paano ka kikita ng additional, or paano ka magi-improve dun sa trabaho mo, mga kapatid. Dito, you are fighting with your own selves, no? Kaya hindi sa business, kaya hindi sa school. No? Kapag ikaw nag-aaral, no? Basa ka lang ng basa, pero hindi ka muna nananalangin, hindi ka muna nagkakaroon ng connection kay Lord, or hindi ka man lamang nagpupuri kay Lord, mga kapatid, you will lose that battle. And I want to tell you this, mga kapatid, and I want to ask you this question: how we can become victorious and successful with this battle in our life, no? Paano tayo magiging handa? Paano tayo magiging victorious, no, sa ating laban sa buhay? Ready ka na, kapatid? At my point number 1, if you know the king, don't ask, mga kapatid, he is your victory. Kung kilala mo ang iyong hari, huwag ka na magtanong, siya ang magiging success mo. Siya ang magiging kanlungan mo. Siya ang magbibigay sa iyo ng mga pagpapala at magiging successful ka. Sabi rito sa 1 King chapter 20 verse 13, mga kapatid, then a certain prophet came to see King Ahab of Israel and told him, this is what the Lord says. Do you see all these enemy forces? No, nakikita mo ba? Ang dami niyan. Marami ang mga kaaway na yan. And sabi rito, today I will hand them all over to you. Grabe, si Lord. And then you will know that I am the Lord. Yan. And dito, mga kapatid, we should not think twice. Kung meron tayong laban ang pinagdadaanan, suliranin man yan, o problema man yan sa iyong relationship,
or problema man yan sa iyong trabaho, mga kapatid, don't think twice because the Lord is your assurance. If you know your King, alam mo yung gagawin mo. Ano yung mga bagay na dapat mong simulan? Ano yung mga bagay na dapat mong gawin? No? Huwag ka mag-confuse, mga kapatid. Huwag ka ma-mislead or ma-misinterpret sa mga tinuturo. No? Lalong-lalong na kung ikaw ay nag-attend ng church. Ikaw ay nag-attend dito sa gawain natin sa OPM. Do not be misled or kung ikaw ay may mga iniisip or isang bagay na gusto mong makamit, mga kapatid, alam mo yung mga paraan. At dito, tuturuan ka namin kung paano ka maging successful. Don't think twice because God is your assurance. At sabi rito sa 1 King 20 verse 20, each Israelite soldiers killed his Aramean opponent, and suddenly the entire Aramean army panicked and fled. No? Nagkulasan yung mga kalaban nilang Assyrians. And then, the Israelites chased them, but King Ben-Hadad and a few of his chariot escapes on horses. No? Pati ito si Ben-Hadad, tumakbo rin. No? Sapagkat dito, mga kapatid, laban sila ng laban sa gera, sugob sila ng sugob sa gera, hindi nila inaalam kung sino yung kalaban nila. And this is what will happen to us Christians kung tayo laban lang ng laban sa buhay, trabaho lang ng trabaho, business lang ng business, unwind lang ng unwind, pero hindi mo inaalam kung sino yung kalaban mo. Ano yung mga darating mong mga battle na yun. Or ano yung mga sakuna na darating sa buhay mo. At sabi rito sa verse 21, lumabas naman si Haring Ahab at sumama sa paghahabol sa mga taga-Syria. Pinuksan nila mga ito at napakaraming kabayo at karwayang kanilang nasamsam. So, sa madalit salita, nanalo nga yung Israel. At hindi sa tulong ng mga kaalyansa nilang ibang bansa, pero sa tulong lang ng Panginoong Jesus, sa ating makapangyarihan Diyos, si Yahweh, wala nang iba. And dito, mga kapatid, maraming nangyayari pa. No? Hindi lang yung first battle na mangyayari sa buhay mo, at may second battle pa yan. May second battle, may third battle, no? Araw-araw, mga kapatid, hindi matatapos ang laban sa buhay mo. At dito, mga kapatid, sabi rito, get ready. Sabi mo, get ready. Get ready for another battle, no? Sa laban ng buhay. And Merry Christians, alam mo yun, never end. Or kung yun nga, meron first, second, third battle na mangyayari sa buhay nila, mga kapatid, huwag kang magsawa. Marami pa yan. Marami pa. No? If ikaw nag-born again, at first time mo pa lang ma-born again, o nagsisimula ka pa lang bilang Christian, no? Marami pang pagdadaanan, mga problema sa buhay. And hindi doon natatapos, hindi doon humihinto yung mga laban, no, sa ating buhay. At patuloy yun. At kasi dito tayo tinuturuan ng Panginoon upang tayo ay mas lalong kumapit sa Kanya. At yes, mga kapatid, sabi rito sa 1 King in verse 23, after their defeat, Ben-Hadad officers said to him, the Israelites is a God of the hills. That is why they won. No? Grabe. God lang pala si Yahweh ng mga hills, kaya sila nanalo. Sabi pa, but we can defeat them easily on the plains. No? Itong mga advisor ni Ben-Hadad, nagsulsul na naman na paano sila mananalo. At hindi pa rin nila pinag-aaralan kung sino yung kalaban nila. And sabi nga rito, lack of
battle strategy. No? Kung ikaw, kapatid, meron kang kakulangan sa mga strategy na tinatawag at hindi mo inaalam paano mo ba matatalo ang mga kaaway, kapatid, dito, matatalo ka pa rin. No? Sapagkat sa bawat laban ng buhay, may strategy. Ang strategy na tinatawag na yun, mga kapatid, magbasa ka ng salita ng Panginoon. Ang strategy na tinatawag na yun, magpuri ka sa Panginoon. Kung ikaw, kapatid, hindi mo pa nararanasan, magpuri, magtaas ng kamay mo, kapatid, simulan mo na ngayon upang maranasan mo yung victory, no, sa buhay mo. Dito, may experience mo. Meron kang kalaban sa basketball, no? At dito, yung kalaban na yon, nagiging mapagmataas, no? Yan, kayang-kaya ko yan. Tatalunin yan. Para lang si Goliath, tatalunin ko yan. Mahina yan, walang binatbat yan. Pero, yung kalaban pala niya, MVP, no? Doon sa basketball na yon. At dito, mga kapatid, kahit na MVP pa, kung may strategy ka, alam mo yung gagawin bilang isang Kristiyano para ikaw ay manalo, kapatid, yun yung mga dapat mong gawin. At dito, mga kapatid, yung mga Assyrian army are underestimated, no? In-underestimate nila si Yahweh. They underestimate the power of God, and hindi nila alam na yung Israel ay may ultimate weapon, no, na tinatawag. Yun yung pagpupuri nila. At eto, mga Christians, like we, dito tayo, minsan, we underestimate someone, no? We underestimate our friends, we underestimate our relatives, at vice versa, kung tayo ay being a Christian, naglilingkod sa Panginoon, they underestimated us, mga kapatid. At yun, hindi nila alam, or hindi mo alam kung paano magkakaroon ng tagumpay sa bawat laban na yun. And gayon din, mga kapatid, my point number 2, if your enemy makes you small, God is your great defender. God is your greatest defender, mga kapatid. Sabi mo, one more time, God is your greatest defender. No? If your enemy makes you small, may namaliit ka at kaya niya kanyang gapiin, mga kapatid, kung kasama mo ang Panginoon, lagi ka magtatagumpay. Lagi mo silang matatalo. Hindi ka pababayaan ng Diyos sa bawat laban ng buhay, mga kapatid. Nalulungkot ka man ngayon, kapatid, God is your greatest defender. No? Tutulungan ka ng Panginoon, lapit ka lang. At dito, mga kapatid, manood ka lang ng gawain dito sa OPM, gayon din. Attend ka ng church. Niyayaya kita, kapatid, sa gawain namin every Sunday, 11:30, no? Magsisimula ng 11:30 in the morning, then, mga kapatid, dito lang yan sa GIG Mall sa Las Piñas. We invite you. We want you to be part of God's mission. And salamat sa Panginoon. God is your greatest defender. Sabi rito sa verse 25 to 27, recruit another army like the one you lost, no? So, yung mga advisor nila, nag-advise na naman. Yung mga prophet sila nag-advise. At sabi rito, mag-recruit uli raw ng mga army na katulad ng natalo, no? And give us the same numbers of horses, chariots, and men, and we will fight against them on the plains, no? Sa kapatagan. There is no doubt that we will beat them. At confident yung kalaban mo na matatalo ka nila, kapatid. Sabi rito, so King Ben-Hadad did as they suggested. Yan. In verse 26, the following spring, he called up the
Aramean army and marched out against Israel. This time at Aphek, Israel then mustered its army. Tinipon din ni King Ahab itong mga kanyang army, set up a supply lines, and march out for battle. But the Israelite army looked like a little flocks of goats in comparison to the vast Aramean forces that filled the countryside. Tinitignan ng mga kalaban small group lang ito. Kayang-kaya nating talunin to, no? Hindi nila pa rin pinag-aaralan kung sino yung kalaban nila. At gain din, no? Pinauling-ulit din natin na kung tayo ay nakikipaglaban sa gera, mga kapatid, alamin natin kung sino yung pinaka-strongest sa kanila. Kung sino yung pinakamalakas sa kanila. Kung sino yung pinakamatalino sa kanila. Ganun ang gagawin natin, kapatid, upang manalo tayo sa laban ng buhay. Aalamin natin na sa bawat laban, aalamin natin kung sino yung kaaway natin. At dito, mga kapatid, ang ating muog at kanlungan, ang ating sandata ay salita ng Panginoon na wala ng iba. At dito tayo bibigyan ng kalakasan ng ating Panginoon sa bawat laban na ito. In verse 28, mga kapatid, this is the God said according to what God heard, no, sa mga Syrian army na to. And the man of God came near and said to King Ahab, as Syrians said, the Lord is a God of the hills, but it is not a God of valleys. So they underestimated what capability of Israel, or what capability of Yahweh can do. No. Therefore, I will give all this great multitude into your hand, and you shall know that I am the Lord. So sabi ng Panginoon, papakita ko. Dahil ayaw nila maniwala, ipapakita ko. If you are a Christian and you believe in God, mga kapatid, papakita ng Diyos na kakayanin mo. Ang laban na yon. Gusto ng Panginoon na ikaw bilang Kristiyano, alamin mo kung sino yung sasandalan mo at kung sino yung kakampihan mo. Syempre, sa bawat laban, ayaw mo matalo. Pero kung gusto mo matalo, lilipat ka dun sa kaaway. Pero gusto ng Panginoon, kung gusto mo manalo, lumapit ka lang sa Kanya. My point number 2 is, if the enemy makes you small, God is your greatest defender. In Romans 8, chapter 31, sabi rito, if God is with us, who can be against us? No? Sino pa ba makakatalo sa atin? Kung ang kakampi natin ay King of Kings, the Almighty God, who has the power, who is the sovereign Lord, mga kapatid, who is omniscient, omnipresent. Mga kapatid, sino pa makakatalo, no, sa atin kung kasama natin ang ating Panginoon? At dito, mga kapatid, God is your great defender. And keep close your proximity to God. Huwag kang lalayo, kapatid, kung marami kang problema at nalulubog ka sa mga utang. Kapatid, huwag ka nang lumayo sa Panginoon. Tutulungan ka ng Panginoon. Kung marami kang problema, marami kang katulad ng hindi maayos yung relasyon mo sa iyong asawa, tutulungan ka ng Panginoon. Keep close your proximity to the Lord. Huwag kang lalayo, huwag kang hihinto, kapatid, sa gawain. Huwag kang titigil, huwag kang magpapaliban sa gawain ito. At gayon din sa Sunday service natin, mga kapatid. Surrender your all to God and have an intimate relationship with the Lord. Mga kapatid, if you know your God, my point number 3, if you know your King, obey Him. Kilala mo na yung Panginoon eh. Ano pa bang dapat mong gawin? Kilala mo na yung King of Kings and the Lord of Lord. Ano pa ba yung gagawin mo? Siyempre, susunod ka na lang. Hindi
Hindi ka na magpapabanjing-banjing pa. Hindi ka na sasabihin mo sa sarili mo, Lord, bukas na lang. Lord, mamaya na lang. No? If you know your God, obey Him. Obey Him right now. Ngayon pa lang, kapatid, tinuturo na sa'yo ng Panginoon na sundin mo siya. Ano yung mga dapat mong gawin? Ano yung mga dapat mong baguhin sa buhay mo? Gawin mo na ngayon pa lang. Sapagkat mahal na mahal ka ng Panginoon. Ayaw kanyang pabayaan. Ayaw kanyang malugmok. Ayaw kanyang mabulid sa kamatayan. Madala sa kamatayan. Gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ka ng pag-asa na hindi mo pa nakakamit sa iyong buhay. Gusto mo ng Panginoon na magpatuloy ka sa kanyang presensya at huwag kang lalayo. King Ahab, no? Although itong si King Ahab is a stubborn sapagkat he's also a Israelite but nakipag-asawa pa siya sa ibang lahi, no? Si Jezebel na napakasama na inu-introduce yung mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Stubborn talaga to si King Ahab. Sumamba sa mga idols na in-introduce sa kanya, naging hambog, naging mapagmataas, mga kapatid. King Ahab obey nevertheless. Sumunod pa rin siya, pero sumunod pa rin siya kahit matigas ang ulo niya. At dito, in verse 14, sabi rito, sino ang sasalakay? No? Pagkat sa laban, kung may nagtuturo sa'yo, at ikaw naman yung hari, mga kapatid, magtatanong ka pa, sino yung lalaban? Sabi rito, sumugot ang mga propeta, ang mga kabataang kawal na nasa ilalim ng mga pinuno ng mga lalawigan. Yun daw yung lalaban. Nagtanong uli si King Ahab, at sino naman mamumuno sa laban? No? Nag-doubt pa to si King Ahab. Parang kung ikaw yung hari, nagtanong ka pa sino yung lalaban. Mga tao ko na lang. Sabi rito, nagtanong uli si Ahab, sabi ng mga propeta, ikayo, no? Ikaw at yung mga kasama mo, kayo ang lalaban. At dito, mga kapatid, life of a Christians always have lot of questions, no? Kapag sinabi ng pastor mo gawin mo to, or sinabi ng ministry leader mo na gawin mo to, mga kapatid, tatanong mo pa, paano yun? Baka mahirap yun, bakit ganyan? No? At baka mahirap yan, hindi ko kaya yan. No? Ang daming question na sa buhay Kristiyano, ito yung nakakapagpabagal ng pananampalataya. No? Mag-journal ka, kapatid. Baka kumain ng oras ko yan. No? Mga kapatid, gusto ng ating Panginoon na tayo bilang Kristiyano, sunod lang na sunod. Huwag tayong tanong ng tanong. Katulad nga ng mga, like for example, yung mga nasa military, no? Kapag nag-command yung officer, susunod lang yung mga tauhan niya. At wala nang tanong-tanong. Kapag nagtanong yun, paparusahan yun, papagalitan yun. Pero ang ating Panginoon ay mapagmahal, hindi naman siya ganon. Gusto lang ng ating Panginoon na yung willing tayong sumunod sa Kanya. Mga kapatid, alam mo yun, yung ultimate criterion ng pagsunod, mga kapatid, is ito yung kailangan Kailangan meron kang love. At yung pangalawa, meron kang faith. No? Meron kang pananampalataya. At kailangan i-establish tong dalawang to, although they are different from their meaning, pero kailangan i-establish both love and faith, no? Katulad ni Noah na sumunod lang, nag-utos ang Panginoon, gumawa ka ng arko without asking na, Lord, para saan ba to? Ang laki-laki naman nito, no? Katulad din ni Abraham
No? Sabi ni Lord, umalis ka dyan sa lugar mo. No? Dadaling kita, no, kung saan ka makakatanggap ng maraming inheritance, maraming pagpapala pa. No? Sunod lang siya. At gayon din kay Joshua. No? Ikot ka lang dyan, no, sa Jericho, no, without knowing na kapangyarihan ng Panginoon ang gagawa para sa iyo. Kapatid, gusto ng Panginoon na magtiwala ka sa Kanya. Gusto ng Panginoon na maintindihan at malaman mo na ang ating Panginoon lang, wala nang iba, ang tutulong sa iyo. Tulungan ka naman ng mga kaibigan mo, tulungan ka man ng mga katrabaho mo. Ngunit darating yung oras na hindi ka nila kayang tulungan. Iiwanan ka nila at sasabihin mo sa iyong sarili, parang wala nang ibang pwedeng tumulong sa akin. Kapatid, ngayon pa lang, sinasabi ng ating Panginoon, I am with you. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Nandito lang ako sa tabi mo kahit hindi mo ko pinapansin. Nandito lang ako sa tabi mo kahit hindi mo ko kinakausap. Gusto ng Panginoon na maintindihan at malaman mo na nandito lang siya. Know your King, who is your God, and know who you are. You are a servant of God. Be a servant that is a servant heart, no? A loving servant and a faithful servant. Mga kapatid, do not be like Ben-Hadad or Ahab na divided yung kanilang puso, divided yung kanilang pag-iisip, naging disobedient, naging mapagmataas, no? Gusto ng Panginoon na kumapit ka lang sa Kanya. Gusto ng Panginoon na magtiwala ka sa Kanya. And many Christians, mga kapatid, don't know what is the way to be successful. They don't know the way how to become victorious, or they don't know how to become successful in their life. But Jesus did. Jesus know the answer. Jesus know the right time, the right place. Jesus know everything. Jesus did. No? He showed it, mga kapatid, pinakita ng ating Panginoon na He is the only way. He is the only one who can help us. At gusto ng Panginoon na maintindihan at malaman mo na mahal ka niya. He showed you the way. Na pinako siya sa krus. Dito, binigay niya ang kanyang buhay para lang sa iyo. Kapatid, we are so blessed. We are so blessed because salvation is here. We are so blessed because Jesus Christ gave that salvation. None other those things can give, but ang Panginoong Jesus lang ang makapagbibigay ng salvation na yun. Wala nang iba, kapatid. So, if you know who is your King, don't ask, kapatid. Ka na magtanong. He is your victory. And if you know, if your enemy makes you small, mga kapatid, He is your greatest defender. Pagtatanggol ka niya. And if you know your King, pagkatawala mo naman siya. Sundin mo naman siya, kapatid. Gusto ng Panginoon na yung pagsunod ay may pagmamahal. Gusto ng Panginoon yung pananampalataya ay sa Kanya lang. Hindi ka divided, no? Salamat sa Panginoon. And
We have so many questions in our lives. We have so many problems we encountered in our life, and God only wants to have a wonderful connection. God only wants you to have a wonderful life in this world, and even on the eternal life or in the other life. God wants you, kapatid. Ikaw yun. Gusto ka ng Panginoon na makasama dun sa buhay na walang hanggan. He prepared a room for you. Marami lang tayong mga pagsuway, marami lang tayong mga gustong mangyari sa ating buhay, at gusto natin na sinusunod ang ating mga kagustuhan. Gusto ng Panginoon, kapatid, na ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya lamang. Kapatid, marami tayong pagkukulang at gusto ng Panginoon. Samahan mo ko na humingi ng kapatawaran. Sabihin mo mula sa iyong puso, ibigkas mo sa iyong bibig, sabihin mo, Panginoong Hesus, patawad po. Marami po akong pagkukulang. Ako po'y naging makasalanan at ako po'y naging mapagmataas. Hindi po ako naging masunurin sa iyo. Patawad po, Panginoon. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Upang ako, Panginoon, ay mamuhay na may katapatan, tulungan mo ako, Panginoon, na sumunod sa iyo. Maraming salamat po. At lahat ng ito'y aking tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen! Praise the Lord. Sumabay ka ba, kapatid, sa panalangin iyon? Dalangin ko sumabay ka, at let's always have a wonderful life na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag na tayong kumalas pa, huwag na tayong magsarili pa. God is always here with us, kapatid. At gusto ng ating Panginoon na ma-experience mo yung mga pagpapala. Because there is a reward, kapatid, kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Amen! Praise the Lord! At one more time, kapatid, let us pray. Heavenly Father, we thank you. We glorify you. Give you thanks. We give you praise. We thank you for this wonderful message you have given us. Help us, O Lord, to grow more in your word. Help us, O Lord, to grow more in our faith, Lord God. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Holy Spirit. Give us blessings, Lord God, according to your will. Help us, O Lord, to fight the battle in our life, Lord God. If we have sickness right now, Lord, we know we can fight this battle. If we have problems with our relationship, we know we can fight this battle. Lord God, if we have our problems with our school, with our studies, Lord God, we can fight every battle, Lord. We can be victorious, Lord, through your name. We can more productive, Lord God, through your name, through our obedience to you, Lord God. Help us, Father God. Divine intervention, Lord Jesus. Help us. Give us wonderful life. Give us blessing. Help these people, O Lord, who have sickness, who have troubles, Lord God, with their battling in their mind, Lord God. Help them, Father God. Hallelujah, hallelujah. We glorify you. We worship you, Lord Jesus. We thank you, Father God, and all these things we ask and pray. In your mighty name, amen. Praise the Lord. Glory be to God. Hallelujah.
Hallelujah. Ayan. Salamat po. Sumabay ka ba kapatid sa ating panalangin? Umawit ka ba? No? At nagpuri sa Diyos? At naramdaman mo ba yung presensya ng Panginoon na kumakausap sa'yo at nagre-remind sa'yo, kapatid? If you experience that, mga kapatid, thank you, Lord. Congratulations. You are a child of God because the Holy Spirit lives in you. The divine intervention of God is with you. Salamat sa Panginoon. At tutulungan tayo ng Panginoon. Tayo mananawa. Tuloy-tuloy lang sa gawain ito. At yan, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Let us declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Powers in you, Messiah. That is our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. May the Lord God bless you. May the Lord God keep you. May the Lord God face shine upon you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Praise the Lord. Salamat at thank you for watching our OPM. God bless you all and good night. Bye.